Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Ruth, Kabanata 3, talata 1 hanggang 5. Naging mabuti kay Ruth si Boaz. Isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, "Anak, kailangang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Natatandaan mong sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz. Mga manggagawa niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpapag-iik siya ng sibada mamayang gabi. Kaya't maligo ka, magpabango ka, at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos, pumunta ka sa giikan. Ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka, hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Tignan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa, at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin." Sumagot si Ruth, "Gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi." Amen. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ni Ruth, Kabanata 3, versikulo 6 hanggang 10. Nagpunta na nga si Ruth sa giikan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Matapos kumain at uminom, ay naging masaya si Boaz. Maya-maya'y nahiga siya at natulog sa tabi ng bunton ng sibada. Marahang lumapit si Ruth. Iniangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. Na maghahating gabi nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. "Sino ka?" tanong niya. "Si Ruth po ang inyong alipin," tugon ng babae. "Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya marapat na ako'y kalingain ninyo't pakasalan ayon sa inyong kaugalian. Pagpalain ka ni Yahweh," ani Boaz. "Higit sa kagandahang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito kaysa ginawa mo sa iyong biyanan. Hindi ka humabol sa isang lalaking bata pa na maaaring mayaman o mahirap." Ito po ang mga salita ng Diyos. Ang Aklat ng Ruth, Kabanata 3, versikulo 11 hanggang 14, at ang sabi, "Ipanatag mo ang iyong loob, nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo, ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Dito ka muna hanggang madaling araw. Bukas ng umaga, alamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi, ipinapangako ko kay Yahweh ang buhay na Diyos na gagampanan ko ang tungkuling ito. Matulog ka na muna ngayon." Kaya't natulog si Ruth sa may paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. Ngunit bumangon siya bago sumikat ang araw, sapagkat sinabi ni Boaz na walang dapat makaalam na nagpunta siya sa giikan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Ruth, chapter 3, verse 15 to 18. At kanyang sinabi, "Dalhin mo rito ang balabal na nasa ibabaw mo." At hawakan at hinawakan niya, at siya'y tumakal ng 6 na takal na sibada at isinunong sa kanya, at siya'y pumasok sa bayan. At nang siya'y pumaroon sa kanyang biyanan, ay sinabi niya, "Anong mga anak ko?" At ang sinaysay niya sa kanya ang lahat na ginawa sa kanya ng lalaki. At sinabi niya, "Ang 6 na takal na sibadang ito ay binigay niya sa akin, sapagkat kanyang sinabi, huwag kang pumaroong walang dala sa iyong biyanan." Nang magkagayoy, sinabi niya, "Maupo kang tahimik, anak ko, hanggang sa iyo'y maalaman kung paano kararatnan ng bagay, sapagkat ang lalaking iyon ay hindi magpapahinga hanggang sa kanyang matapos ang bagay sa araw na ito." This is the word of God. Amen.